Paano nga ba kukuha ng pag-ibig number online? Yan ang ating pag-uusapan at bigyang kasagutan na tanong. Dahil kaninang umaga, nakatanggap kasi ako ng mensahe sa aking messenger. At ang tanong ay, Sir, pwede po bang mag-process, magkuha ng pag-ibig number through online? So sabi ko sa kanya, mamaya gagawa ako ng vlog patungkol dyan. Kahit na medyo pagod ako dahil marami akong ginagawa in the past few days. Oo, sobrang rehearsal, medyo nagamit yung energy ko sa pagkanta. And right now, dahil hindi ko gusto na mahanging siya, na hindi ma-address ang kanyang concern, so akin nang gawan talaga ng vlog. But bago natin pag-usapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang content na ito at kung nakabigay ito sa iyo ng aral, i-comment mo dyan sa baba ang appreciation comments mo. And kapag may katanungan ka pa patungkol dito, i-comment mo lang din dyan sa baba. At kung may kakilala ka na hindi pa alam ano ang proseso or hindi pa nila alam na mayroon palang pamaraan na pwede tayong makakuha ng pag-ibig number through online, i-share mo na ito sa kanila. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. And kung nais mo pa na maging updated sa mga i-upload ko pa na mga videos dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na ang process na ito. At tapusin mo hanggang sa matapos din yung transaction mo kung paano ko ginawa paano ko isalaysay ang dapat mong malaman na mga detalye patungkol sa pagkuha ng pag-ibig number through online. Ito step by step talaga kung paano kukuha ng pag-ibig number through online. So pwede nyo sundan kung gagamit kayo ng cellphone, pwede yung gamitin ang cellphone na gawa ng process na ito. Okay, simulan na natin ang transaction na ito. So, pwede kayong gumamit ng laptop or cellphone. Sa akin is cellphone. Pagpasensya nyo, nag-delete pa ako ng application na hindi masyadong ginagamit. So, ayun, nakapunta na ako sa Google Chrome. And pagkadating ko sa Google Chrome, sinearch ko kaagad ang pag-ibig or virtual pag-ibig. So, yan po ang i-search nyo na sana nakasunod kayo. So, maraming mga options dyan sa baba na pwede nating makita. Pero yung pinakauna talaga ang i-click natin para sa ating transaction na tatapusin. So, medyo loading pa. Antayin na natin. At kapag napunta ka na dito, so ang gagawin mo is i-click mo yung box, lagyan mo ng blue, at i-click mo yung proceed. So dito, napakaraming options na pwede natin gawing transaction, pero ngayon, gusto natin maging member, so i-click natin ang be a member. So dito, may option din sa baba na register, verify number, apply for MP2. So ang gagawin natin is click natin ang register. So click natin ang continue para makapagpatuloy na tayo sa susunod na transaction na ating gagawin. So mayroon tayong tawag online membership registration. So ang gagawin natin is i-fill out natin ang ating last name, first name, at saka middle name. So let's start. So last name ko is Tanyo. Kung enye ang lagay, so click lang natin ng matagal. Ayan, tapos first name nyo, ayan, at saka middle name. At kung wala ka naman pong middle name, i-click mo yung no middle name, pero kung meron naman, huwag mo lang galawin. Tapos pupunta na tayo sa pagpili ng ating birth date. Sa akin is 1996, December 31. So medyo kailangan ko pang i-scroll down yung dito. Ayan. So nahanap ko na and click ko yung okay. So December 31. Click ko yung December 31. Ayan. So pagkarating natin dito is agad nating ay yung CAPTCHA. So kung ano yung tama, sundin niyo lang po yan para ma-proceed kayo sa next po na process ng ating transaction today. Ayan, so click submit if okay na ang lahat ng pinaglalagay mo dyan. At ito yung lalabas. So ang gagawin natin, basahin muna natin yan. Sabi niyo ito, pupunta lang sa pinakamalapit na Pag-ibig Member Services.
at sundin yung nakalagay dito. So, kapag nabasa mo na yan at okay na sa'yo, click mo yung okay. Kapag na-click mo na yung okay, mapupunta ka na dito sa member info. Ibig sabihin, ilalagay natin lahat ng mga impormasyong hinihingi nila dahil tayo yung magpapamember at lahat ng may nakalagay pulang asterisk is kinakailangan po yung lagyan ng information natin. And unang-una yung Pag-ibig ID, automatic na po yun may nakalagay na pangalan natin. Dahil kanina, meron tayong ginawang pre-registration na hinihingi ang ating last name, first name at saka middle name. Ayun, naka-automatic na nakalagay dyan. And sa pangalawa, may makikita ka dyang check if same as above. So, kung pareho lang din ang detalye dyan sa itaas, so i-check nyo lang ang box dyan. And pupunta ka na sa pag-filled out sa detalye ng iyong ama. Ang last name niya, ang first name niya, kung meron siyang extension at saka middle name. Kung walang middle name, i-check nyo lang po yung no middle name. And sa kabila naman, may makikita tayong mother. So, i-filled out natin and kinakailangan yung pagkadalaga niya ang ilagay mo dyan na detalye. At kapag tapos ka na sa process na ito, na double check mo na, so i-click mo lang yung next. Dito naman tayo sa other infos. Hinihingi dito ang ating date of birth, place of birth. So una-una, kinakailangan natin i-click ang click to get place of birth kasi hindi po yan ma-type ang box dyan. Kinakailangan pong i-click ang yung nakalagay sa baba. Sa pagka-click mo, may lalabas dyan na select a region, select a province, municipality, or if nasa labas ka ng bansa, i-check mo lang yung pinakauna. Tapos, balik ka na naman dito at piliin mo yung gender mo, male or female, at saka height, weight, at saka TIN number, SSS ID, at saka GSIS ID number. So, ilagay mo dyan. Kapag sa height, kinakailangan naka-centimeter at saka sa weight naman is naka-kilogram. And doon sa citizenship natin, lagay mo dyan Filipino. Ang civil status, kung ano ka ba ngayon, single, married, widowed, ano ba. And kung meron kang spouse, so ilagay mo dyan sa baba. Pero kung wala naman, huwag mo nang anuin. And kung okay ka na dito, so click mo na yung next. Ngayon naman ay dito na tayo sa pag-filled out ng ating address, yung kumpletong address talaga at permanenteng address kung saan tayo nakatira. So ilagay nyo kung anong block, lot number, face number, home number or street, anong subdivision, anong barangay, and anong municipality at saka saang province. Pero kinakailangan mo nang i-click natin ang zip code. So dyan pipili kayo ng region, province at saka municipality dahil no automatic yan na ilagay doon sa municipality at saka sa province. Ayan, kung pareho naman yung detalye kung saan ka nakatira ngayon at yung permanenteng address mo, so i-click mo lang yung check if same as above. Pero kung hindi naman, kung ikaw ngayon ay nasa abroad, i-check mo lang yung box na may nakalagay check if abroad. And pipili kayo kung saan dito ang preferred niyong padalahan. So example, present home address, permanent home address, or sa kumpanya ba na pinagtrabahuan mo. At kapag okay ka na, so click mo lang yung next. Pagkatapos niyan is dito na tayo sa contacts. So unang-una, i-click natin ang email address. At kapag na-click mo na, ilagay mo yung email mo na active at i-confirm mo ang email mo. At pagkatapos mong masulat lahat ng impormasyon patungkol sa email mo, i-click mo ang OK at ilagay mo ang home phone number mo, ang cellphone number mo. Kung meron kang business direct line or business trunk line, ilagay mo dyan lahat para naman meron kang contacts na pwede nilang tawagan or i-email ang anumang mga bagay patungkol sa transaction na ito. At kung okay ka na sa prosesong ito, i-click mo lang yung next.
Kapag naklik na natin ang next, mapupunta na tayo dito sa ears. Ang ears, ibig sabihin yung tagapamana or mga beneficiaries mo. So, ang gagawin mo, i-click mo lang yung add ears, tapos ilagay mo dito kung ano ang mga detalye nila. Unang-una is anong relationship nyo at kailan sila ipinanganak, ano ang last name nila, ano ang kanang first name, ano ang extension or middle name. Kung walang middle name, i-click lang yung box na walang middle name at saka i-save. Kung marami kang ilalagay na ears, just click add ears dyan at same lang din yung process na gagawin mo. Pagkatapos mong maklik ang next, dito na tayo pipili ng mga categories. So i-click mo lang yung arrow pababa at ito yung makita mo, employed and government, private, job order, at saka marami pang iba na pwede nating hanapin kung ano yung status natin sa pagkuha ng pag-ibig number ngayon. So i-click lang natin dyan, meron din nakalagay unemployed, not yet employed. Kapag na-click mo na yung next, mapupunta ka dito sa employment history. So ang gagawin natin is i-click natin ang add employment detail dahil ating ilalagay ang kung saan man tayo noon. So una, ilagay natin ang company, tapos office assignment, if sa head office ba or sa branch ba, kung kailan ka nagsimula at kailan ka nagtapos or until now nagtatrabaho ka pa din at anong address. At pagkatapos po nun, i-click ang save at saka kung marami ka pang mga experience or job description na napasukan mo, so ganun lang din ang gagawin mo, i-click lang yung add employment detail. Pagkatapos yung maklik ang next, mapupunta tayo dito sa summary. So pwede nyo i-double check, i-verify kung okay na ba lahat ng mga impormasyon na ilagay mo doon. At saka kapag okay na lahat, so i-click mo yung submit registration and minsan ganito ang lalabas. So ang gagawin mo, i-refresh mo lang at gawin mo ulit ang process. And kapag ganito naman yung lalabas, ibig sabihin po nun, successful na yung application mo sa pag-ibig. But hindi pa po dito nagtatapos ang lahat ng transaction. Meron pa tayong tinatawag na verification. May nakalagay dito na after 2 working days, pwede nating i-verify ang ating number. At kinakailangan din na sobrang ingatan natin ang tracking number dahil magagamit yan sa pag-verify ng iyong account at nang sa gayon, makuha na natin ang ating pag-ibig number. Pagkatapos ng 2 working days, balik naman tayo sa website ng Pag-ibig Fund and click natin at mapupunta tayo dito. I-click natin ang Pag-ibig for members and pagkatapos niyan ay click natin ang be a member at saka ang gagawin natin is mag-verify. So click natin yung verify and fill out natin to ang tracking number, yung sinasabi ko kanina, at ano pa yung kinakailangan nila na detalye. And pagkatapos mo mag-click yun, may nakalagay na submit. At saka voila, yan na yung pag-ibig number mo. Congratulations na sana'y meron kayo nakuhang aral sa aking vlog ngayong araw. See you again next time. Bye-bye!